Sumasayaw na nga bali. Tingnan mo. Sabi ko na nga sa inyo, hindi jumping jack eh. Anak ng kagwang. Mukhang papel na si Bangag dito. Bungit, hay na hay ang datingan. Anak ng kagwang biglang lumabas sa Malacanang. Nag-jogging na nakabarong. Nag-jumping jack na nakabarong. O anong resulta? Ako, Budoy. Tinawanan ni Atty. Rowena Guanzon dahil nagbistulang batak na batak. Gagawa lang kayo ng eksena, mukha pa kayong abnormal. Sa bagay, no? Sabi kasi ni John B. Cremolya bawal po nang nakahubad. Pag nag-jogging kasi ang mga ordinaryong Pilipino ay ang iba dyan nakahubad. Pag nag-exercise, nakahubad. Kaya hayan, si Bungit nag-jogging, nag-exercise, nakabarong. Putang ina, ginawa pong sinto-sinto si BBM ng mga ng mga media dito. Sino ba nag-utos nito? Baka naman yung Buplax na PCO. Talagang Budoy ang datingan, sa totoo lang. Pasintabi sa may anak na may mga autism, pero ito talaga ako, Budoy. Tugpang buang. Ralph Recto, Sinungag de Leandro Leviste. Ito ay issue sa Bat nga sa Batman. Batangginyo laban sa Batangginyo. Ito, Gurang laban sa Bata. Alam niyo po mga kabistak, no, niluloko lang tayo ni Bangig. Ni Bubuim. Hindi ng drama nila, nakuha pang mang-asar sa mga niya, sa mga kritiko. Ano yan? Pang-asar yan sa mga kritiko para sabihin, 'di ba? Napabalita ang hindi maganda ang kanyang kalusugan, 'di ba? Kaya nagpakitang gilas, no? Yabang now, utal-utal later. Panoorin niyo po mamaya nagutal-utal pagkatapos mag-jogging. Muntikan pa matapilok ang buang. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Alam niyo po, nang-asar lang dito si Bungit Pero hindi man tayo naasar Talagang sila pang ating aasarin ngayon. Lumabas nga po si Bungit sa kanyang lungga at nagpakitang gilas. At ipinakita niya sa mga media na siya ay okay. Okay daw ang kanyang kalusugan. Narito po yung ilang mga kuha po at pagyayabang niya. Dito muna tayo, dito muna. Ayan. Jogging siya dyan, nakabarong, nakatiktak. Nagsunod din yung media, takbo din ng mga inayupak. Ano yan? Jumping jack sumasayaw. Sumasayaw na nga bali. Tingnan mo. Sabi ko na nga sa inyo, hindi jumping jack eh. Anak ng kagwang. Mukhang papel na si Bangag dito. Jogging ang buwang. Hola. Hinahabol din ng mga media. Ang aso. Anak ng kamote Para daw kasi sabihin na malakas ang pangangatawan. Meron pang isang version Alam mo yung takbo niya? Talagang halatang hindi nagja-jogging Hindi naman ganyan yung tapo ng mga nagja-jogging. Regular ng exercise. Tingnan mo, parang hingal-hingal ang takbo. Ayan na, tumakbo na Ala, takbo siya Matinawanan pa siya dyan. Naginawa siyang katawan. Tingnan mo naman yung takbo niya nakayuko. Tukmak mo siya Pero hingal ang buwang. Hingal yan Mamaya pakita ko yung video. Nag-jogging siya ng ilang metro lang. Hanggang papuntang preso ng buwang Ang galing talaga naman ng director dito. Hiningal ang buwang buti hindi natake ang anak ng kagwang ito, yung una kasi mukhang in-interview siya dyan habang naglalakad. Ito, panoorin natin. Ito pa yung version. Ayun Sir. Nagaya siya na mag-jogging daw. Jogging tayo. Pupunta daw sa gym. Sir, how do you exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. Nag-weights pa yung lagay na yan? Ang payat-payat mo, nagwi-weights ka pa? Tangin, kumain ka muna bago ka mag-weights. Pagbuhat mo ng dumbbell dyan, di magkalasog-lasog yung kamay mo. Ikaw naman, nagmamayabang ka, wala naman sa katawan mo, nagwi-weights daw. I work also heart rate, so 130 beats per minute. And that's daily, sir? No. Hingal ang buwang. How often, sir? I try for 4 times a week. Nagwi-weights yung katawan na yan. 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. So, 2 days on na, 1 day rest. About answering your bashers and trolls, what was the breaking point? What was the tipping point? Bakit kayo nag-decide to act otherwise today? I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, kasi the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern. So I thought that the easiest way is to show that Mag-jogging ka para sabihin okay ka. Ubog. Okay. Thank you, sir. Salamat. Ayan na, hingal na. Jumaging na naman ng buwang. Tara, mag-jogging tayo. Ayun po, nagtatakbo. Nagtatakbo. Tanga na, sinto-sinto lang anak ng kagwang. Ayan na, hinahabol talaga. Wala! Tingnan mo, hingal na. Payo ko na. pati kayo, Nasiraan ang buwang. Pulburon pa. Tama na,
naman nyo dito. So, pulburon patama na daw. Ang lakas ng amats. Thank you, sir. Anak ng gagawin, no? Nagpulburon yata to, kargado to. Patingnan mo, pati doon pagloob sa press con, no, ito. Meron pang version na to. Nagbabalit siya dyan, no? Parang palaka. Hindi ka dyan, jumping jack, anak na kagwang, oh. Ayan. Jumping jack. Jumping jack. Naglakad ka na, sir? Nag-jumping jack. Oh, hinga lang, buha mo. Ayan, this is, hindi it's a tape. It is, I'm carrying my statement for this afternoon, which is what Hingal na, sila yun yun. April 14, we're going to talk about the exercise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who works hingal na, di ba? in IMC that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Ano? Ang yabang ng animal. No, mag-gym daw. Ay kung naghamon siya dito kung sino daw yung malakas magbuhat ng weights daw. Jesus ko Ginoo. Yung katawan mo, papel na yan eh, gamon ka pa. Hingal ka na nga eh. Ilang metros lang yung tinakbo mo, hiningal ka na. Alam nyo ho, hindi naman po nakikita sa ganyang mga ginagawa. No, kunyari, jumping jack ka. Yung totoong kalagayan ng kalusugan mo. At least kung sinabi ng doktor yung medical records mo. Siyempre, pwede ka magganyan-ganyan. Pero hindi nakikita nga na yung diverticulitis mo ay hindi na ho namaga ng todo. Pero sabi niya, gumaling daw siya. Kaya ang sabi dyan ni Atty. Rowena Guanzon, no? Hay na hay ah. Kargado eh, agresibo. Hay na hay. Ito ha. Patunayan nating hay na hay. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon yan ha. Tingnan mo yung press con. Nag-press con siya dyan. Nagbabasa siya. Tingnan natin ha. Ito mga bubonistang tangganista. Kasi nga nag-announce siya dito na di umano'y tanggal na po yung excise tax. Pero iba po yung tinanggal niya. I think sa kerosene at LPG lang. Pero yung excise tax sa gasolina at krudo hindi. Nambubula nga lang eh. Ano mo yung mabudol-budol ganyan eh. Tingnan nyo po. No? Yabang now, utal liter. Nagkautal-utal, pati utak na apektuhan. Bigla kasi nagyabang. Oh. Tingnan mo, panoorin natin dito. Napanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan. Wag daw mag-alala. Anong mag-alala? O, dito na nga yan, 1 point na nga lang eh. Naapektuhan na yung utak eh. Nagmamayabang wag daw mag-alala. Anong mag-alala? Hindi ba mag-alala? Mag-alala. Iba po yung mag-alala kasi inaalala mo, no? Yung mga kagahapon. Iba rin yung pong nag-alala. Nag-alala ka dahil sa kalagayan mo. Inaalala iba yung nag-alala. Tingnan mo dyan pa lang, pag-pronounce nga lang, iba nang ibig sabihin yan. Tagalog yan ha, huwag mag-alala daw. Baka mag-alala. Hindi mag-alala. Yaward. Di ba napiktuhan yung utak? O ayos ba kondisyon? Ito pa, sauna. Dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain. Mga bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. Tingnan mo naman yung mukha na yan. Oh. Ayos ba yan? Langis mo yung iniisip namin, hindi yung mga pagkain. Kasi yung pagkain na piktuhan, tumataas yung presyo dahil sa taas na presyo ng langis. Dapat yung inalis mo yung excise tax. O, ito tuloy, oh. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril, ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang Paano mo na masasabi na hindi magbabago ang presyo ng mga bilihin, hindi mo inutos yung price freeze? Hindi mo naman pinifreeze yung mga presyo. Kaya isang kabudulan yan, magbabago ho yan. Hanggat hindi mo inutos na ipatigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi po yan titigil. Kaya hindi yan, sabihin mo na hindi magbabago. Magbabago yan dahil sa kaungasan ninyo. Dahil dyan, magsabinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas, at dilatang karne. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, when the... Ano? O, tingnan mo naman, oh. Dahil April 14 na ngayon, putang ina, tingnan natin sa kalendaryo. Siguraduhin natin kung tama ba yung sinasabi na. Anong April 14? April 13 po ngayong buang. Ano sinasabi natin? Nakala ko ba okay ang kalusugan? Tingnan mo, naalog na naman yung utak. Rinig nyo ha, April 14 sinabi niya. Ang linaw ng kalendaryo, Monyor, April 13. Teka lang. Tingnan natin sa kalendaryo ng cellphone natin kasi may magre-replay. Sasabihin, 14 man ngayon. Oh, lapit natin. Anong pizza yan? Tragis 13 po. No, April 13. Hindi April 14. So ngayon, lumuwang yung tornilyo. Dahil sa magbabayabang. Ayun, tuloy natin. Oh. I'm sorry, April 14 tomorrow, where the... Hindi mo na pwedeng bawiin yan. I'm sorry ka. April 14 tomorrow. Ayan tayo eh. Huwag magbayabang na okay ang kalusugan. Meron kang tinatawag na psychological incapacity.
na hindi mo na kayang gampanan ang inyong tungkulin bilang isang pangulo dahil meron kang psychological incapacity. Wala na, anak ng kagwang kagahapon eh. Oh, 14, Abril ng 14. Abril na ang 14. Bukas, sa Martes, Abril ng 14. So ngayon naman, April 14 na daw kahit April 13 pa. Eh, ang pinagmamayabang niya, ano? The authorization, the authority that we asked from Congress. Wala na, hindi na siya gumalaw. Ganun na, oh. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36 3 piso at 36. Magyabang ka pa. Yan yung utak mo na piktuhan. Oh. how much is this? 336. 3 pesos 36 ang bawas ng Anong 336? 336 pesos? 3 pesos and 36 centavos. Punay ng presidente, no? kada kilo ng LPG, halos 37 pesos. Kamunti ka na makada litro ang LPG. Oh. Kada kilo. Huwag na natin ipagpatuloy, basta utal-utal. Sa maliwanag. So doon lang niya tinanggalan yung excise tax. Yung tinanggalan niya ng excise tax, yung LPG at yung kerosene. Pero ang gusto natin yung crudo at yung gasolina. Anong epekto yan? Kerosene, LPG. Ang kailangan natin yung gasolina at crudo. Dahil pag tumaas ang mga yan, matik po, apektado ang lahat ng mga bilihin. Kaya wag mayabang. Masabihan ka ni Atty. Rowena Guanzon, nahay-nahay eh. Kaya anong bubudol siya? Kaya merong isang kongresista, ngayon naghihiring na naman sa kongreso, merong isang kongresista na galit sa kanya. No? Dapat daw managot siya. Dahil yung excise tax, yung state of emergency, energy emergency na ibinigay sa kanya, hindi niya ginamit. Tingnan mo kung sinong kongresista. Ito, pakinggan natin si Ropos magsaysay. First recommended by DBCC, the Energy Department, and the President, Chair, already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer, especially the transport sectors and everybody, because Correct. of the rise of commodity prices. So I'd like to know, did we not consider this, DOE, DBCC, and the Office of the President, that we are already 5 days not yet suspended when it could have been done April 9 for our people, Mr. Chairman? Yan. Pakulong nyo si Bangag. The DOE, the DBCC, and the Office of the President, we are holding all of you accountable for the suffering of the Filipino people. Tama ka dyan. Kailangan managot si Bongbong Marcos dito. Dahil pinapatagal pa nila hanggang ngayon yung excise tax. Matagal na po nila yan na ipasay. Pero ano po ang ginawa ni Bangag? Ayan, nagmayabang lang, nagjaging-jaging, na nakabarong, nagjumping jack na nakabarong, parang palaka ang datingan. Parang nagsasayaw ang buwang. O tingnan mo, ito na po yung resulta, Mr. President. Yung palitan ng piso kontra dolyar ay 60.30 na po ngayong araw. So bukas malamang mag-61 na naman ho yan. May ginawa ba ang gobyerno dito? Wala pong ginawa. Pambubudo lang. Kaya ang mahalaga po yung langis, hindi... Yung tinanggalan, okay naman yung tinanggalan mo yung kerosene at tinanggalan mo yung LPG. Pero bakit hindi mo na sinabay itong langis? Na ito yung pangunahing sinisigaw ng maraming Pilipino. Natingnan mo ngayon dyan sa liwasang Bonifacio, tuloy-tuloy yung rally ng mga Batanggenyo dyan. At kanina, sumugod sa Kongreso sa pangunguna ni Leandro Leviste. Dali itong si Recto, sinungag ng mga Batanggenyo at ni Leandro Leviste. Dahil ito po dapat ang concern. Magmura yung langis, magmura yung gasolina at crudo. Pero ito, binudol tayo, ang yabang mo, BBM, padjaging-jaging ka, hiningal naman. Kaya hindi po napigilan ni Leandro Leviste ang kanyang galit dito sa gobyernong Marcos na yung kanyang kababayan, mga Batanggenyo, dinala niya doon sa labas ng Kongreso. At muli, isinigaw po na tanggalin na po yung excise tax, tanggalin na po yung VAT. Meron ka ng kapangyarihan eh. Ang kapangyarihan mo is state of energy emergency. Specific po yan eh. Pero may ginawa ho ba sila? Wala. So ngayon, ang ginagawa, ayan, nag-exercise, kunyari, nagwi-wits daw eh. Hindi sana nagka-muscles ka. Tangina, kakahirap pala ang epekto ng wits ngayon eh. Pag nag-wits ka, mamamayat ka. Mawawala ng laman yung mga braso mo. At mangmiyahok yung mukha mo. Napakinggan natin itong si Leandro Leviste. Dahil meron mga pagdinig ng Kongreso para tugunan ang oil prices, gusto nating manawagan na ibaba ang VAT sa petrolyo at sa lahat ng mga bilihin. Ang mga magsasaka at mangingisda ng Batangas ay ngayon nasa ika-6 na araw sa Maynila. Ang galing po sila ngayong umaga sa liwasang Bonifacio, pero ngayon naman nasa Kongreso para manawagan na aprobahan na ng Kongreso ang pagbaba ng VAT sa lahat ng bilihin at pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Sir, I understand you've already raised that during the previous hearing ko noong unang araw ng Super Committee. So, meron nga rin comms kasi medyo mahirap daw, komplikado daw kung bagano. And malaki rin yung mababawas. Okay na kayo dyan. Mababawas sa
What was your take on that? Paano natin mapipressure o mapakonvince na kailangan po itong gawin? Unang-una po, kapag gusto, may paraan. Ngayong araw nga, i-announce daw ang pagsuspende ng excise tax. Pero ang VAT ang dapat suspendihin sa petroleum products. Pero ang focus po actually ay hindi na sa substance kung hindi sa proseso. Ang dami ng mga talakayan sa Kongreso tungkol sa substance. Ang dapat naman talakayan ngayon, ang proseso para sa pagbotohan sa pagbaba ng VAT. Ang Kongreso ay dapat iwalay sa ehekutibo, ngunit hindi ini-schedule ang botohan para sa pagbaba ng VAT dahil sa pagtutol ng Department of Finance at ng ehekutibo. Kaya ang aking karagdagang panawagan ngayong araw ay ipakita ng Kongreso na ito po ay independent at hayaan ang mga miyembro ng Kongreso na magpakita ng kanilang posisyon sa pagbaba ng VAT. Dahil ang dagdag ko, karamihan ng mga kongresista ay sang-ayon para pababain ang VAT. May ilan lang sa ating gobyerno na kumaharang sa pagbaba ng VAT. Kasama na dito si Secretary Ralph Recto dahil sa kanyang position paper na masyadong malaki daw ang mababawasan sa koleksyon ng ating gobyerno. Pero sana maawa naman ng ating gobyerno sa ating mga kababayan mula sa Batangas na malayong binyahe para makarating dito at pagbigyan ng panawagan na ibaba ang VAT ng ating pamahalaan. Kasama na po ang ating kababayan si Secretary Ralph Recto. Will you be pushing this po? Pupunta kayo sa hearing later? Opo, ako po ay nagpalista na para magtanong mamaya. Pero hindi po ako naniniwala na productive ang ating mga hearings kasi wala naman pong aksyon sa pag-suspend ng VAT. Ang sinabi po ng DOF noong Miyerkules ay pinag-aaralan pa ito. Panahon na para magdesisyon at hindi na para pag-aralan lamang ang pag-suspende ng VAT. At sana po dahil nandito ang ating mga kababayan na nanawagan para umasyon na magkaroon po ng mas decisive na action ngayong araw. So, hindi May ba kasama gusto ng yung anak VAT yung pawis, pinaka-ano para din sa middle Kasi class ang, na lahat, ang VAT po kasi ay sa aking paniniwala isang evil na quiz. Dahil ito po ay binabayaran ng lahat ng mga Pilipino hanggang sa mga pinakamahihirap ng mga Pilipino. Samantala, ang excise tax na isinususpende ngayong araw ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya na mag-supply ng langis. Kaya kung gusto natin tulungan ang mga ordinaryong mamamayan at hindi ang mga malalaking kumpanya, ang dapat unang isuspende ay ang VAT. At ang dapat maging polisiya ng ating gobyerno ay hindi muna ang ayuda. Maganda ang ayuda, pero ang dapat prioridad ng ating gobyerno ang pagbaba ng VAT para yan ay mapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Sir, sorry. Mabigat. Biyak ka Congressman, ask ko lang po for the record lang, in favor ba kayo to suspend yung excise tax o tuloy ang basura? Ako po ay pabor sa pagsuspende ng excise tax kung ang alternatibo ay walang masuspende. Pero naniniwala po ako na mas makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino pag ang isuspende natin ay ang VAT. Hindi lang dahil mas malaki ito, pero dahil ito ang direktang binabayaran ng mga consumers, samantala ang excise tax ang binabayaran ng suppliers. Maaaring ang hindi pass on lahat ng savings ng pagsuspende ng excise tax at lalaki lang ang kita ng mga oil producers kung ang excise tax lang ang isuspende. Pero ang aking priority na panawagan is ibaba ang VAT para sa lahat ng mga bilihin. At muli, ulitin ko, sang-ayon ang karamihan ng Kongreso sa pagbaba ng VAT para sa lahat ng bilihin. Ang Department of Finance, nung panahon ni Secretary Ralph Recto lang ay nagbigay ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Kaya sana maawa naman ng ating gobyerno sa ating mga kababayan mula sa Batangas na nagtungo po dito sa Kongreso at aprubahan na sa lalong madaling panahon ang pagbaba ng VAT. So dalawa po ang panawagan nila no para maliwanag tayo, para mag-guided tayo. Suspendehin ang excise tax at tanggalin yung value added tax. Alam mo kasi itong value added tax, kay Recto rin yan, kaya nga ang tawag kay Recto Batman. Siya pa rin nagpataw dyan 12%. Pag tinanggal po yung value added tax, talagang magmura ang bilihin. Pag tinanggal din po yung excise tax, talagang magmura rin po yung langis presyo ng nung dalawa. Yan ang magiging epekto dyan. Kaso nga lang ang problema, mukhang hindi po papayag itong mga dambuhalang kumpanya, itong mga oligarko. Dahil pag tinanggal po yung excise tax, liliit pa rin yung kita nila. Pati yung value added tax kasi rin, sa atin ang consumer po yung nagbabayad dyan. Pero pag tinanggal po yung value added tax, automatic, ang magbabayad lang ng tax ay yung mga oligarko, yung income tax nila. Kasi pinapasan natin yung value added tax, hindi naman ang pumapasan yan, yung mga oligarko, yung may-ari ng kumpanya. Ang pumapasan yan, tayong mga maliliit, mga ordinaryong Pilipino. Pag bumili ka ng langis, merong VAT dyan, value added tax. So pinapasan mo, pinapasan ng consumer. Kaya tama alisin yung excise tax kasama yung value added tax para magmura lahat ang mga bilihin. Pansamantala lang naman dahil nasa crisis po tayo ngayon. So ito, napansin ko po yung placard dyan sa rally sa Kongreso. Mukhang may mga anak pawis ng animal. Mahiya na siguro sila, no? Pero anyway, wala namang problema pag magsama-sama kasi Pilipino tayo. Huwag lang gamitin sa pampolitika ng mga anak tuta, anak pawis, anak bayad, no? Yung panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya dapat magkaisa tayo dahil tayo ay Pilipino, eh. Pero sana ay tutuhanin po nila yung laban nila na para sa bayan. Kasi nga, itong mga pulawan na ito, mga komunista, ang ipinaglalaban lamang nila ay yung kanilang sariling interest, hindi po interest ng maraming Pilipino. Yan ang maliwanag dyan. Sa ngayon din po ako doon sa sinasabi ng isang kongresista, no, si Ropos, na dapat managot itong si Recto, yan, dapat managot yan, Department of Finance, managot yung Executive Department, si Bongbong Marcos, si Recto pa rin, dapat kayo managot dahil pinapahirapan po ninyo ang taong bayan na meron naman palang paraan para magmura ang lahat ng mga bilihin, presyo ng langis. Pero hanggang ngayon, hindi po ito ginagawa ng gobyernong Marcos at pinapahirapan lalo ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya bilib ako kay Leandro Leveste dahil batanggin nyo rin po yan, batanggin nyo rin po si Recto. Sinungag niya ho ito. Mismo po doon sa hearing sa Kongreso, pinahiya niya po talaga, binanatan niya itong si Recto at sinigaw po sa plenaryo na si Recto ay ayaw niyang, ay hindi pabor, no?
natanggalin ang value added tax. Kasi siyempre, pahiya sa dyan, dahil siya man ang nagpanukala yan, siya man si Batman. Ang inang rekto na yan, pahirap talaga sa bayan, anak ng kagwang. Kinuha pa ni Bangag, nagsama-sama na ang mga oligarko. Kaya hito, pakinggan po natin ang tapang na si Leandro Leviste diyan sa plenaryo. Talagang bumanat siya ng todo dito kay Recto. Binanatan niya ang Marcos admin. Grabe, ang tapang ni Leandro ha. Ito, panoorin po natin. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa't kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito. At kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayan na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng i-schedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan Si natin. Kimbo rin to, malita po. Nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sangayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin. Natutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus, in favor. Si Congressman Yap, in favor. Huwag mo na isa-isayin, sayang oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan ha. Wawarningan lang kita ha. Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter. Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunis ngayon, ano? kung hindi nyo po Bawal na tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think Punta na lang, the question should be Kimbo. addressed to our economic managers Pero- because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po ba, Mr. Chair? Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary. Nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, Hindi gusto ko ko namang lang ginigrill. linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong. nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Ang galing ni Leandro, no? Si Kimbo yung ginisa. Harap-harapan binulgar. Sinabi naman ka namang Kimbo talaga nayupak ka. Ba si Kimbo yan? Asawa ni Kimirot? Mga dilawan pahirap sa bayan. Tumatanggap ng mali-malitang pera. I-awards, oh. Tuloy, Leandro, kaya mo yan, sir. sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put Umami their rin. position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Eh wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis is, dapat. kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero epekto. ang sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple.
ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Lian. Alam mo, tuwing Galing, tinatawag Leandro kita, Leviste. hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, Namamadali thank you, ako, Mr. Chair, Lian. kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayang Batanggenyo na nag-rally sa labas ng batasan kanina para pababain ang VAT. Kaya alis na po ako. Nakita ko nga, libo-libo ang nagpunta kaninang umaga. Opo. Sige. Ang mga Batanggenyo po ay gusto bumawi. Gusto natin, ang mga Batanggenyo naman ang magpababa ng value added tax. Maraming salamat po. Ang galing ni Leandro Leviste, no? Siyempre, ang Batanggenyo kasi ang nagpapataas ng nagpataw ng value added tax, rekto. Dama yung Batanggenyo. Ngayon, Batanggenyo naman, yung sumisigaw na ibaba ang value added tax sa pangunguna ni Leandro Leviste. Ang galing. Tama nga ho, si Mayor Baste, pwede pong magiging future leader itong si Leandro Leviste. O ito mga kababayan ko ha, ang main concern kasi natin, yung talagang excise tax, no? At value added tax. At yun din po yung sinisigaw ng grupo ni Leandro Leviste. Dapat po talaga yan ay suspindihin muna, pag-aralan po, kasi tama na po yung pinapasan ng mga ordinaryong Pilipino sa panahon ngayon ng krisis sa ekonomiya. Marami na pong bumibigay dito, yung ibang ako nagnanakaw na eh. Di ba? Ng iba, ng snatch. Nakita ko po yung snatcher, no? Sa social media ay trending po. Yung lolo ni nakawan ng snatcher dyan sa kalsada, harap-harapan. So pag nakaw, kamalas ng magnanakaw, sa kalsada, snatch nga, eh may parating na motorsiklo. Eh yung magnanakaw, nabangga ng motorsiklo. Ang kawawa doon, yung driver ng motorsiklo. Pero yung nabangga, anak ng kagwang, hindi man lang napuruhan. Yung nakabangga. Ito po ay isa sa mga senaryo pagdating po sa kahirapan. Siguro, magbibinta muna yung ibang mga Pilipino ng kanilang mga ari-arian para makasurvive. What if maubos yung mga ari-arian? Ano yung susunod dyan? Aasa sa ayuda. What if maubos ang ayuda dahil yan ay short term lamang? So ano ang next? Gagawa ng masama. Mag-akyat bahay na. Hindi ko naman sinabi na mag-akyat bahay ang mga tao, ng mga tinatamaan ng crisis sa ekonomiya sa ating bansa. Pero simpleng logic yan. Posible pong mangyayari. Sa hirap ng buhay, ang tawag yan, survival mode na po ang mga Pilipino. Sana wag po tayong dumating doon. Kaya simple lang po, para maibsan ang kahirapan, ay tanggalin yung value added tax, excise tax. Hindi yung anak ng kagwang mag-jumping jack ka at mag-jogging ka sa harapan ng mga media at magbarong ka pa. Sige nga nyor, mag-jogging tayo. Dalawa, hamunin kita. Wag na yung weights kasi wala ka namang lakas. Wala man laman yung braso mo. Jogging lang. Kung sino yung hingalin, walang tigil hanggat sa mga mautas tayong dalawa. Ano? Nyor, ang inumin yabang-yabang ka. Utal-utal naman pagdating ng preskon. Yung April 13, nagiging April 14. Yan sabi ni Atty. Rowena Guanzon, hay na hay. Hay na hay, anak ng kagwang na. Sino bang nakaisip ng script na yon? Siya lang talaga, no? Nalikot yung utak niya. Mukhang drama yun eh. Tiniis niya na hingalin siya. Pagdating doon sa preskon, hingal na hingal. Pati utak na apektuhan. Naalala. Wag kayong maalala, no? Tang-inin talaga naman. So anyway, kapit lang tayong mga Pilipino, laban lang. Congratulations po kung Leandro Leviste. At ngayon po sa Liwasang Bonifacio, punong-puno na po ngayon yung Liwasan. At marami na rin mga Duterte diehard supporters na pumupunta. Mag-ingat po kayo dyan. At nandyan po yung kaibigan natin sa Birada Aguila. Sila ni KPL, live po sila ngayon. Tayo, siyempre malayo pa yung lugar natin. Kaya dito muna tayo sa pag-uulat ng kaganapan sa ating bansa. Ito na nga, nag-jumping jack, nakabarong. Ako